Kaiju Number 8 Season 2 Episode 1, ang pinakamalakas na division ng Japan ay kumilos na. Sa Episode 1 ng Kaiju Number 8 Season 2, ipinakita ang lakas ng First Division ng Defense Force, ang kakaibang personalidad ng kanilang kapitan, na si Gen Narumi, at ang bagong yugto, sa buhay ni Kafka Habino, bilang Kaiju Number 8. Habang patuloy na nag-i-evolve ang mga kaiju, kailangan ding magbago ang sangkatauhan, at ang pagsasama ng pinakamalakas na kaiju at division, ay maaaring maging susi, sa kaligtasan ng lahat. Ipapakita sa episode na ito, kung gaano kalakas ang pinakamapangyarihang division sa Japan, kung sino ang pinakamalakas na kapitan ng Defense Force, at kung ano ang kapalarang naghihintay, kay Kafka Habino Kaiju Number 8. Kaya simulan na natin ang episode 1 ng season 2 ng Kaiju Number 8. Sa huling episode ng Season 1, ipinakita ang tuwa ni Kikoru Shinomiya, matapos mapawalang sala si Kafka. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat, kailangan pa rin niyang palakasin ang sarili, upang mapigilan si Kafka, kung sakaling tuluyan itong mawalan ng kontrol. Isang misteryosong lalaki ang dumating upang sunduin si Shinomiya. Ipinakilala niya ang sarili bilang AJ, ang Vice Captain ng First Division. Habang naglalakad sila, sinabi ni AJ na malamang ay alam na ni Shinomiya, na siya ay ililipat sa First Division, pansamantala habang inaayos pa ang base ng Third Division. Sa isip ni Shinomiya, ang First Division ang pinakamalakas sa buong Japan, isang unit na kilala pa hanggang sa Amerika. Para sa kanya, ito ang perpektong pagkakataon upang higit pang hasain ang kanyang kakayahan. Pagdating nila sa opisina ng kapitan, buo ang loob ni Shinomiya, na matutunan ang lahat mula sa pinakamalakas na kapitan sa bansa. Ngunit nang ipakilala na siya ni AJ, laking gulat nilang dalawa, ang kapitan ay abalang-abala sa paglalaro ng video games, parang walang pakialam sa mundo. Dahil sa inis, agad isinara ni AJ ang pinto, at iniwan si Shinomiya sa labas. Sa loob, sinipa niya ang kapitan, na si Captain Gen Narumi, ngunit tila wala pa ring epekto. Pinagalitan siya ni AJ, dahil sa sobrang kalat ng opisina, ngunit sagot ni Narumi, nasa kanya raw kung susunod siya o hindi. Mas inalala pa ni Narumi ang kanyang nasirang Gundam figure, kaysa sa sermon ni AJ. Nagkaroon sila ng sagutan hanggang sa tuluyang ipinalinis ni AJ ang buong opisina, hanggang sa magreklamo si Narumi, at siya na mismo ang naglinis. Pagkatapos nito, formal nang ipinakilala ni AJ si Captain Narumi, kay Shinomiya. Sa isip ni Shinomiya, hindi niya alam kung paano igagalang ang ganitong klase ng kapitan. Nang malaman ni Narumi na anak siya ng presidente ng Defense Force, sinabi niyang hindi na kailangan ang formalidad. Ngunit may isang bagay lamang siyang hinihiling kay Shinomiya, na malalaman niya raw kapag sila ay nasa aktwal na laban na. Hindi nagtagal, isang malaking kaiju ang umatake sa Tokyo Bay, at ang First Division, ang naatasang sumugpo rito. Ipinakita ang napakagaling na koordinasyon ng division, pinapagalaw nila ang kaiju, ayon sa kanilang gusto, isang bagay na kayang gawin lamang ng mga bihasang opisyal. Napansin ni Shinomiya, na halos lahat ng miyembro ng First Division ay may mahigit 40% combat power, sapat para higaitan ang isang platoon leader sa ibang division. Sa wakas, kumilos na si Narumi. Tumalon siya mula sa helicopter, binuksan ang kanyang sandata, at tinusok ang likod ng kaiju. Isang putok lamang, at tuluyang nawasak ang halimaw. Sinabi ni Narumi na hindi niya kailangan ng mabait, o magalang na sundalo, lakas at resulta lamang ang mahalaga sa kanya, bagay na ikinatuwa ni Shinomiya. Matapos ang laban, lumabas sa balita na si Captain Mina Ashiro, ang tumalo sa kaiju, bagay na labis ikinainis ni Narumi. Muli na namang naging trending si Mina, kahit sila ang tunay na pumatay sa halimaw. Tinawag si Narumi sa isang meeting, ngunit ayaw niya sanang sumama. Pinilit siya ni AJ, at doon niya nalaman na ang paksa ng pulong ay si Kaiju Number 8. Samantala, makikita si Kafka na nag-eensayo mag-isa. 5 araw na siyang walang malinaw na kapalaran, ngunit handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang mga kaibigan.
Dinala siya sa opisina ni Isao Shinomiya, at doon niya nalaman ang desisyon, ililipat siya sa First Division. Ayon kay Isao, pagsasamahin ang pinakamalakas na kaiju, at ang pinakamalakas na division, upang harapin ang mas malalaking sakuna sa hinaharap. Tumanggi si Narumi, sinasabing hindi na nila kailangan ng dagdag. Ngunit ipinaliwanag ni Isao, ang banta ng Kaiju number 9, at Kaiju number 10, mga kaiju na malinaw na nag-i-evolve. Kung nagbabago ang mga kaiju, kailangan ding magbago ang defense force. Tinanggap ni Kafka ang alok, dahil ayaw pa niyang mamatay. Sumaludaw siya kay Narumi bilang tanda ng respeto. Binalaan siya ni Narumi na kapag muli siyang nawalan ng kontrol, siya mismo ang tatapos sa kanya at gagawin siyang sandata. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol, gumuho ang mga gusali, at lumitaw ang isang napakalaking hukay. Sa ilalim nito, napakaraming kaiju ang nag-aabang. Habang iyon ay nangyayari, katatapos lamang ng training ni Shinomiya, at balak na sana niyang magpaturo kay Narumi. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kapitan na nakaluhod, nagmamakaawa. Humihingi ng tulong, ano ang gagawin ni Kafka Habino abangan sa susunod na kabanata.